Amen. Good morning. Talagang nagugutom na ba? O nahihiya lang mag-amen? So, dapat every time na may nag-welcome sa atin, lagi natin sabihin, Amen. Pakita natin na talagang nagagalak tayo, masaya tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, every time na may nag-preach sa harapan, dapat lagi tayo nag-i-amen. Ibig sabihin, tinatanggap mo yung mga naririnig mo na salita galing sa Panginoon. Amen po? Napagod ba kagabi? Nakatulog ba kayo kagabi? Hindi. Bakit? Mainit, malamok. So, ramdam namin din yun. Kasi doon din, mainit pero siyempre may electric fan kayo, wala kayong electric fan. So, yun yung pagkaka. Pero, alam nyo, pinaparanas lang ng Panginoon. Kung ano yung nararanasan nyo ngayon dito, di ba, mainit na, sabi nyo, halos hindi nyo na kaya. Eh, paano pag doon pa tayo napunta doon sa ilalim ng lupa? Mas mainit doon. Alam doon natin yan? Di ba, lagi natin naririnig, once na napunta tayo doon sa ilalim siya, nag-apoy na walang kamatayan. Mainit talaga, di ba, ngayon pa lang, kagabi, sino yung mas malapit doon sa Maykwan? Apoy, di ba nararamdaman natin mainit talaga pagkatapos yung singaw ng lupa. Parang nasa kwan na tayo pala, no? Alam nyo yun, nasa kumukulong kwan na tayo, di ba? Pero napakabuti ng Lord. At alam nyo yung ilang araw na umuulan, mga pero kagabi hindi natin naranasan yun. Kasi may nais ng Panginoon. Gusto iparanas ng Panginoon yung mga ganung mga bagay, yung pagtitipon na ganun na. Ngayon lang natin, minsan yung mga iba, baka ngayon lang naranasan yung ganun. Amen po? Mga iba, may mga nakaraan, yung mga naka-attend na ng mga gawaing mga camp. So, lagi pong ginagawa yun. Iniwanan na natin yung mga hinanakit sa puso natin. Nasunuan na believe kagabi, yung mga nag-testimony, lahat po ng sinulat natin, wala na yun. Tinawag na natin. Yung mga, kasi yung mga nilagay natin puros bad. Mga po, yung mga bad na ayaw na nating gawin sa buhay natin. And then, papalitan natin yun ng mabuti. Amen? Inaantok po ba? Konti lang. Alam ko naman nararamdaman nyo. Pero, wag nating isipin yon. Amen? Mamaya, pagkarating natin, babawi tayo. Amen? Pero, babawi, wag na tayo magpuyat. Kasi puyat ka na. Wag na tayong gaanong focus doon sa isang bagay. Alam nyo na yan, yung kinuha. Tayo pumukus doon. Amen? So, ano ba yung pag-aaralan natin? Sabi nga, intensifying social relationship. Sabi nga po, kagabi, nakalimutan ko. Tayo yung muko pala. Manalangin na tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Minsan pa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Lord, sa umagang ito, Panginoon God, na pinagkalog mo muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon God, sa iyong paggabay, sa buong magdamag, Panginoon God, na naranasan namin, Panginoon God, ang iyong pag-ibig, ang yakap mo, Panginoon God, at Lord, ba sa bagong hininga, Panginoon God, na aming naranasan sa umagang ito. Lord God, sa umagang ito, pinagkakatiwala namin, Panginoon God, ang oras na to sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon God. Lord, sa oras na to, wini-welcome namin, Panginoon God, ay yung banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos, maghari sa aming kalagnahan, Panginoon. Lord, buksan mo, Panginoon, ang puso, isipan na yung mga anak, sa bawat salita na maririnig nila ng gagaling sa iyo, Panginoon God. Lord, ito'y, Panginoon, maiwan sa kanilang mga puso, at ito, Panginoon God, ay mapapasamuhay nila, mahuhugot nila sa oras ng kanilang pangangailangan, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Balutan mo kami, Panginoon Lord God, ng iyong makapangyarihan dugo. Ikaw lamang, Panginoon God, yung aming maitaas, mapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, sa inayong binabalik, Panginoon, pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagkatila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen, sir. Intensifying social relationship. So, kagabi, pinaliwanag ni Pastor Aglo yung intensifying. Amen po? So, sabi niya, yung nakuha ko po dito, ano yan sabi niya, umiiting, o kaya sabi, humihigpit, o kaya sumisithik. Diba? Umiinit, kaya tumitindi. Amen po? Yun yung ibig sabihin na minsan tayo tumitindi tayo, humigpit tayo sa mga barkada. Amen po? So, social tayo, sa labas muna tayo. Diba? Minsan, tumitindi tayo sa pakikipagbarkada sa labas. Amen po? Minsan, may manararanasan tayo na talagang yung bugso ng damdamin natin talagang mainit. Amen? Lalo na pag may bago kang naka-close. Amen po? Bago nating nakikilala, di ba? So, nandun po yung init ng pakikipagkaibigan. Amen po? And then, sabi niya na, minsan,
nagiging kwan tayo ibig sabihin pa, to become greater o say maging dakila. And then, more serious, di ba? Yung tumitindi tayo, di ba? Seryoso sa lahat ng mga ginagawa. Lalong pag, alam niyo po, yung nagkakaedad na tayo, pag tumungtong na tayo sa mga age 16 na gano'n. So, minsan nagiging seryoso na tayo. Amen po. Yung mga bata, alam natin mga bata yan, nasa loob. Pero pag yung age natin umaakyat, di ba nagiging seryoso tayo? Amen? And then, pwede rin siyang maging mas matindi tayo sa ating ginagawa. Amen po? So, sabi nga po, intensify states of relationship. Di ba? Tingnan yung relationship natin. Habang tayo nasa edad na gano'n, so tumitindi po yung bukso ng damdamin natin. Amen po? Sabi niya po rito, after we talk with other people, other person and decide that this is someone we want to have relationship, sabi niya, so ibig sabihin, di ba, dito, minsan, may nakakausap tayo, namit tayo, tama. Minsan, mayroon tayong nararamdaman gusto natin makipag-relasyon, makipagkaibigan. Amen? So, doon pa lang, mag-decide ka. Di ba? Siyempre, nakausap. Maganda siyang makasama. Maganda siyang kakwentuhan. Parang gusto mong makipagkaibigan na gusto mo siyang makilala pang masigit. Amen po? So, ibig sabihin, doon po yung papasok na yung we enter the intensifying stage. Amen? Doon tayo kasi, tapos na, parehas kayo ng pakiramdam. So, doon tayo i-enter na yun. So, ibig sabihin, mag-umpisa na yung pagtindi ng pakikipagrelasyon natin. Sa example natin, samba natin. So, sino na po yung may nagka-boyfriend, girlfriend? Tapos yung kamay, wala naman pong problema dun di ba yun? Di ba? So, di ba yung, sino yun? So, tayo, di ba? So, sabi nga, siyempre, before kayo magjowa, so marami kayong pinagdaanan. Tama po? Once na kayo po ay nagkakilala, amen po? Nagkakilala sa isang bahay, lalong tumitindi yung ating relasyon. Tama po? Kasi sasabihin nyo na lahat sa kanya, yung personal, yung mga buhay mo, anong nangyari sa'yo, tama po? Ganun. Maliban din sa best friend mo. Sa best friend, ganun din. Naisasabi mo yung problema sa kanya lahat ng nangyayari sa buhay mo. And then, sabi nga, at nagiging seryoso yung iyong pag-uusap. Amen po? Tama po yun. Seryoso. And then, lumalalim. Pumupunta tayo doon sa malalim na pakikipag-usap. And then, nagiging makabuluhan yung relasyon ninyo, yung pag-uusap nyo lagi. Amen po, kasi nandun po yun, tumitindi, umiinit po yung ating pagka-relasyon, and then nagiging seryoso. Doon tayo doon sa relasyon. Amen po, so yun po yung example na talaga pag may karelasyon ka o kaibigan na lalo tayong tumitindi sa ating pagkikipag-kaibigan sa kanya o pakikipag-relasyon natin sa kanya. Amen po? And then, sabi niya po, ito naman yung intensify. And then, pangalawa, social relationship. So, ito po, social relationship or interaction between two or more individuals. Amen? Dalawa. Di ba? Yun po interaction. Halimbawa po rito, example natin, yung social relationship between you and sa friend mo. Amen? And then, pangalawa, relationship between teacher and student. May relasyon po yan sa guro at din sa mga estudyante. Amen. Pangatlo, parent and child. Amen. Hindi po sinabi cellphone. Parent. Amen. Mga magulang po natin at kayo na mga anak. Yun yung po yung maging relasyon. Kasi karamihan po, di ba? Paggising ng umaga, ano ang hawak natin? Cellphone. Di ba? Lagi mong lagi mong kasama pag nalulungkot ka, sino yung pinagkukuhanan mo ng lakas? Cellphone. Amen? So sabi ko yung relationship po natin sa parent po natin, sa ating mga magulang, hindi po dun sa cellphone. Amen? So, pag sinabihan tayo, alam nyo, yung bilang na parang kinuha na naman, nainis tayo, hindi dapat ganun po tayo. Amen? So, dapat pagdating naman natin kay Lord, dapat lagi tayong mainit sa ating Panginoon. And then yung pakikipagtuno, kung ano yung init na yung pakikipagkaibigan sa yung kaibigan, sa yung mga best friends, sa yung mga boyfriend, dapat ganun din tayo na nakitungo sa ating mga magulang. Narinig po kagabi ang bawat isa, di ba, halos pare-parehas kayo ng testimony. Amen? Nandun po yung sa labas, di ba, maganda yung pinapakita natin, pero pagdating sa bahay, bakit ganon? Amen. Ibig sabihin, yung init
ng pakikipagtungo natin sa labas, iba doon sa loob ng bahay. Amen? So pare-parehas kayo ng mga testimony. At alam ko naman, kasi sa mga edad ninyo, alam nyo, hindi naman ito nakukuha sa loob ng bahay. Kung di nakukuha natin sa pakikisalamuhan natin sa ibang mga tao. Amen? Na dati, bakit ba sa loob ng bahay, tinuturuan ba tayong magmura o kay something na may tinuturo ba sa ating, uy anak, pag lumabas ka, awayin mo si ganito. Anak, kapag labas nakita mo, murahin mo sa ganito. Walang tinuturong ganon. Pero bakit ba't tayo natututo? Kasi doon sa gawa ng kapaligiran yung nakakasama natin. Tama? So sabi nga, basta lahat po na nakakasama natin, yun po yung na-adapt natin. And then, nadadala naman natin sa loob ng bahay. Magtataka yung magulang. Ba't ganun siyang magsalita? O kaya ba't ganun siya? Hindi ko naman tinuro. So ibig sabihin, di ba magtataka yung mga, siyempre napupuhot na adapt talaga sa labas. Amen po? And then, sabi nga po, social relationship is important. Diba? So, yung social relationship po natin, pwede po sa lipunan natin sa labas ng yung kinagagalawan nating mundo. Amen? And then, sabi niya po, important society because they provide sense of belonging and connection. So, ibig sabihin, kailangan naman natin dito sa labas natin, di ba? Kailangan din natin ng connection, yung social con natin, yung buhay natin, kasi namumuhay tayo dun sa ibabaw ng lupa. And then, sa mga ito po yung nagbibigay po ng interaction natin sa ibang mga tao. Amen? So, ibig sabihin ng social minsan, di ba, may mga, social naman siya. Di ba? So, di ba, ang social naman siya, ang ganda-ganda, ang gara-gara, di ba? Yun ang po lagi nating sinasabi. Pero sabi nga na kailangan po natin sa, maging social. Anting kailangan din natin talaga yung social relationship natin sa labas. Kasi minsan, kailangan natin talaga sa buhay natin yon. Kasi ito po yung nag-recreate po, siya po yung nakakatulong sa atin. Minsan na, para makakakuan po tayo ng communities. Di ba? Minsan may mga iba gumagawa po ng mga grupo. Amen po. So, kailangan po natin yung bilang isang tao, bilang sa lipunan. Kailangan natin makipagsalamuha sa ganung mga bagay. And then, nabibuild po yung pagtitiwala, yung trust po natin. And then, mayroon pong support. Minsan kasi pag may mga ganitong mga community na pinagsasabi, may kailangan pwede nating takbuhan. Amen? Pwede nating takbuhan kasi emergency na, kasi pag may grupo, ito yung samahan na pwede nating puntahan sa oras ng pangangailangan. Kasi di ba, minsan may mga grupo tayong sinasalihan na alam mo na naman na, siyempre na-build na yung trust mo, hindi ka mahihiyang humingi ng tulong sa kanila kasi nandun yung pagtitiwala mo. Amen po. So, ganun po yung social relationship po natin. And then, papasok naman tayo sa intensifying social interaction with God's people. Amen po? Naunawaan niyo po? Hindi nga. Tahimik kayo Palakpakan naman natin si Lord. Yung malakas. Amen? So, amen po. So, social interaction with God's people. Sabi ko, we are blessed to have a congregation of people who love to spend time together. Alam niyo po, blessed tayo ngayon. Buhat kami, blessed tayo ngayon. Bakit po? Kasi sabi nga rito, nandito tayo sa gawain ng Panginoon. And then na-spend natin yung love ng bawat isa sa bawat Kristiyanong mga kapatid natin naririto. Amen? Kasi binigay natin yung oras. Hindi tayo nagdalawang isip, di ba? Hindi natin iniisip yung gawain sa labas, kundi iniisip natin yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Realizing the importance of social interaction with Christians. So, bakit kayo sumama? Kasi may gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon. Siyempre, bawat isa sa atin nag-isip. Nung sinabi, gusto nga sumama ng cup, maraming nagdadalawang isip. Amen? Di ba? Maraming nagdadalawang isip. Sasama ba ako? Ano ba yung mayroon doon? Pagod, di ba? Pero na-realize niya na mas importante pala na makisalamuha sa mga kapwa nating mananampalataya. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari. Tama po. Pero pinaisip ng Panginoon, bakit ka nakasama? Kasi may nais ng Panginoon sa'yo, sa buhay mo sa umagang ito. Buhat pa kagabi, kung ano yung naranasan ninyo, may nais baguhin ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pag tayo kung ano yung mga dapat nating baguhin, di ba? Kailangan natin ba? Kung ano na yung mabuti na nandito sa loob natin, dapat nating palaguin. Amen? Amen po? And then, sabi nga po, and recently, we had opportunities for young people and adults to socialize together in large group.
Diba, ito yung small group lang yung na-attendan natin eh, di ba? Naka-attend ka na dito, mayroon tayong opportunity na maka-attend doon sa mas malaki. Gusto niyo po ba yan? Gusto niyo maka-attend na pupunta tayo sa Maynila? Hindi lang po ito yung camp na pwede nating salihan. Mayroong mas malaking event, di ba? For region, sa mga iba, nakarating na. Mas masaya, mas marami tayong makakasalumuha. Hindi, mas marami tayong makikita kung ano yung mga problema. Amen po. So, ito po, sabi nga ng Panginoon, unang-una, pinagpala na kayo. Kasi nag-spend na kayo ng time. At ito yung umpisa. Hindi ito yung huli. Di ba? Ito yung umpisa na magiging mararanasan nyo yung pagpapala ng Panginoon. Hindi lang ito. Kung ano yung naranasan nyo, mainit sa ibang lugar. Di ba? Kung ano yung naranasan nyo, masigit pa yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen? Small group lang to. Dadalhin tayo sa mas malaki. Gusto mo ba na natin yung pumunta pa tayo sa ibang lugar na mas marami tayo makakasalamuha? And then, mas marami tayong maririnig na salita ng Panginoon. Amen po? So, and then susunod, social interaction is a work of each individual Christian. So, ito po yung kailangan natin gawin. Amen? Work po natin, dapat natin ginawa. Sabi po dun sa Galatians chapter 6, 9 and 10, kaya't wag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po, naunawaan po natin. Ano ba ibig sabihin? Anong nais ng Panginoon? So, sinabi ng Panginoon, kinukuman tayo ni Lord na gumawa tayo ng mabuti. Amen? So, mabuti. And then, sabi niya po, inuutosan tayong gumawa ng mabuti at ibahagi yung mga bagay na mayroon tayo sa ating mga kapatiran. Hindi sinabi ng Lord sa labas sa ating mga kapwa mananampalataya. Di ba lagi kong sinasabi sa iyo, gumawa tayo ng mabuti. Pag gumawa tayo ng mabuti, nandun na lahat. Amen? Sa mabuting bagay. Di ba? Makakatulong ka na. Di ba? Ginagawa mo na lahat yung nais ng ating nasa paligid natin. Mabuti. Amen? So, kinukuman tayo ni Lord dito na ibahagi natin sa kapwa mananampalataya. Kung ano man, alam naman natin yung mabuti, kailangan pa ba natin isa-isahin yon? Hindi na, di ba? Pag sinabing mabuti, nandiyan na lahat yun. Magandang asal, pakikitungo lahat, respeto. Di ba? Yun ang importante yung respeto. Respeto natin sa kapwa mananampalataya. Hindi lang sa kapwa mananampalataya, kundi sa bawat tao na nakakasalamuhan natin. Yun ang pinaka-importante. Ano man yung nangyari, di ba? Kailangan mo pa rin respetuhin yun. Amen. So, kailangan po natin lagi yung respeto natin. Kahit na malit na bata yan, di ba? Kailangan pa rin respeto kahit na ano, di ba? So, ibig sabihin, nais ng Lord, magpakumbabang tayo sa lahat ng bagay. Amen? Amen? Then, sabi po doon sa unang Timoteo chapter 6 verse 18, sabi po rito, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Gusto ba natin yon? Di ba? Na yumaman tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi siyempre sa mundo natin, di ba, maraming yumayaman sa ibang mga paraan. Pero nais ni Lord, gusto ni Lord na pagpalain ka sa paggawa ng mabuti. Yung pagdalo mo lang ng simbahan. Di ba? Mabuting gawain na yun. Amen? Yung every Sunday sa gawain, hindi ka nawawala. Amen? Paggawa na ng mabuti. Bakit? Kasi inuuna mo si Lord. Amen? Pangako ng Panginoon, pag inuna mo siya, di ba lahat ng bagay, ibibigay ng Panginoon sa'yo. Hindi mo paghihirapan yun. Amen? Kaya, lagi namin sinasabi, lahat na nagtuturo dito sa harapan, lagi namin tinuturo na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Yun ang nais ng Panginoon. Si Lord, di ba? Hindi naman siya, nung panahon ng Panginoong Jesus, di naman po siya gumawa ng kurit kabutihan ang ginawa sa kanya. Siya nga yung ginagawa ng kasamaan. Pero, anong pinapalit ng Panginoon? Di ba? Pagpapala pa rin, di ba? Paggawa pa rin ng mabuti. Amen? So, yung po nais ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Kaya lagi namin tinuturuan, yung mga magulang natin tinuturuan na, anak, magpakabait ka, pag lumuwas, huwag ka magulo, di ba? Mabuti yung pangaral po yun. Nasa ating kumpanaad natin lalakaran. Amen? At nga, sabi ko nga, na pagdating natin sa labas, na di ba, marami tayong nakakasalumuha
ng mga tao na nakakapag-impluwensya sa atin. Kaya mas magandang samahan natin yung kapwa mananampalataya. Kasi bakit? Hindi tayo tuturuan ng masama. Amen po? Tuturuan tayo ng mabuti. And then, kung ano may mga problema, pwede nilang mag-share. Di ba? So, pag sa ilabas, pag may problema, ganito lang gawin mo. Tara, punta tayo, pasyal tayo rito, pasyal doon, inom tayo, something na ganon. Hindi po yung maganda. Amen? Amen? And then, punta lang po natin yung Jesus social interaction with these people. So, unang-una po yun, yung Jesus socially interacted with people through His first ministry. Ano ba yung unang interaction ng Panginoon sa mga tao? Yung kasalan sa Cana. Amen po, yun po yung unang ginawa ng Panginoon, yung miracle ng Panginoon. So, sino nakakalam po yung kwento ng kasalan sa Cana? Amen, yung nakabasa na. So, kung paano niya ginawa ng Panginoon, yung tubig na naging alak. Amen, first class pa nga eh. Amen, kung babasahin po natin, makikita natin yun sa John chapter 2 verse 1 to 12. So, basahin nyo na lang yun, yung kwento. Yun yung po unang interaction ng Panginoon sa mga tao. Pangalawa, yung pinakain niya yung 1,000 of people. Amen? Yung pagpapakain sa 5,000 na tao sa pamamagitan lang ng 5 tinapay at 2 isda. Dahil kung paano pinakapalay ng Panginoon, di ba? Kung yung pangalawang miracle ng Panginoon, di ba? Yung interaction niya sa maraming tao. Then pangatlo, yung Jesus' personal interaction with these people, yung makikita nyo kung paano yung reaction, yung pagkamatay ni Lazarus. Kung sino yung nakakain, yung best friend niya, yung kaibigan niya sila, so namatay. Alam niyo yung binasa ko to, so makikita po natin dun sa John 11, 33 verse 35. Alam niyo, umiyak ang ating Panginoon. Di ba kasi, syempre, hindi niya natulungan nung at that time na nangangailangan yung kaibigan niya si Lazarus, di ba? Umiyak po siya doon. Di ba? Kung paano, yun po yung best na nakita natin na ginawa ng Panginoon. Talagang tumulo ang luha niya sa pagkamatay na Lazarus. Pero the rest, sabi niya, binuhay pa rin siya ng ating Panginoon. Amen? Namatay na yun, di ba? Tinanggal lahat, pero sabi lang niya, Lazarus, lumabas ka. Di ba? Gusto na ba natin na di ba? So, yun po yung pangatlong ginawa ng Panginoon. Sabi niya, kung ang Panginoong Hesus ay nagkaroon ng personal na relationship po dito sa lupa nung po siya nagkatawang tao, dapat ganon din po tayo. Magkaroon tayo ng personal na relationship sa mga taong katulad ng ating mga pananampalataya. Amen po? So dapat ganun po na pag nakita natin, dapat makilala para pag nasalubong natin sila sa daan, di ba? Parang, hi, kumusta ka na? Di ba yung kagalakan na maiiwan sa atin? Amen. So kaya tandaan yung mga mukha ng ating mga kapatiran, si Tito, mga siyempre sa matingkis yung mga taga San Jose, siyempre, lagi na kami kapag nakita, parang, Tito, gano'n, di ba, alam nyo po, gano'n po yung kwan. Alam nyo, yun yung tinuturo sa atin, na maging, kung tayo, dapat maging, lagi tayong, yung approachable sa tao. Alam nyo, maganda po yun, na maging attitude po natin. Na kahit minsan may mga time na ayaw yung pansin eh, kunwari, nakita mo, tatahikot ka na. May ganun din. Ako rin kasi minsan may mga pagkakataon lang na mga ganun, pero hindi naman lagi. Di ba? Pero kung kasi lalo na pagkapatid mo na naiinis kami nagawa sa'yo, di ba? Kasi hindi naman natin maiwasan yung ganung mga bagay. Tama po? Na minsan may nakakasakit sa atin, natitisod tayo sa kapwa natin kapatiran. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, abutin natin sila. Kung tayo nakakaintindi, tayo na mabot. Di ba? So yun na nais ng Panginoon na tayo ay magpakumbaba. Amen? So, and then pag mapagpakumbaba tayo, nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Amen ba? Then? Amen ba? Malapit na ako. Praise. Yun. Amen. So, ito po, social interaction with Christian is important. God created us to be people who have companion. So, ginawa po tayo ng Panginoon para mayroon po tayo mga kasama. Amen? So,
social. So kung sino ba yung nais ng Panginoon? Sabi niya po rito na yung dapat maibigin po tayo sa ating mga kapwa, ay sa ating mga kapatiran. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga makakasama dito sa ministry natin. Amen po, nandito yung sila ate, di ba? Sila ate, mga leaders po natin, di ba? So yun po yung binigay sa atin ng Panginoon. And then, sabi po dun sa unang Korinto, unang Korinto chapter 15 verse 33, huwag kayong paluloko sa masasamang kasamang nakakasira ng magagandang ugali. Amen? Sabi niya rito, huwag daw tayong paloko, okay? Huwag tayong makisama sa mga taong masasama. Yun yung nais ng Panginoon. Di ba? Kasi sabi nga, binigyan tayo ng Panginoon ng makakasama natin sa buhay, dun sa ministry natin. Sa church, binigyan tayo ng mga leaders, di ba? Pero sabi ng Panginoon, babala ito, na sabi niya, huwag kayong paluloko sa masasamang kasamang nakakasira sa magandang ugali natin. Katulad niyan sinabi ko, pag lumabas tayo, amen po, mag-isa mo lang Kristiyano. Nandiyan yung mga barkada, mga kaklase mo noon, di ba? Mga barkada mo sa labas, di ba? Di ba? Huwag tayong paluloko dun sa mga sinasabi. Kasi natitwist po yung pananampalataya na naririnig natin. Amen po. So kaya wag po tayong makisama sa mga, alam nating mga ugaling hindi naman nararata. Kaya sabi nga po rito, ang ating mga kasama ay hindi dapat masama. Di ba? Hindi siya evil. Kasi alam naman natin, kung masama, nandun na sa kanya lahat. Di ba? So wag tayong sumama sa mga ganong tao. And then sa pangalawang Korinto chapter 6 verse 14, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Huwag na daw tayo makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at sa kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadaliman? Hindi pwede magsama yun. Kaya sabi nga, babala ng Panginoon, huwag tayo makisama. Di ba? Sabi nga, lagi kong sinasabi, pwede tayong alam naman natin, kasi hindi naman tayo tao na gusto mo lang pumunta para, syempre, para hindi naman sabihin tayong, naman nito, ganun. Nakikisama tayo paminsan-minsan. Pero titignan natin yung mga ginagawa natin. Sasama ka, pero pag alam mo na mali yung ginagawa, umalis ka na. Pwede makisama, pero wag lang makisama. Yun po yung lagi natin isipin. Na alam natin na yung na-adapt mo na mga hindi magaganda, tanggalin na natin sa isipan natin yan. Amen po. Yun yung nais ng Panginoon sa atin. Amen? And then, yung pangatlo po, sabi niya rin po dito sa James, Santiago chapter 4 verse 4. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Amen? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Malinaw po. Diba? So dapat nakikipagkaibigan tayo sa ating kapwa mananampalataya. Amen? So dapat piliin natin. Hindi naman sinabing huwag kang makipagkaibigan sa labas. Kundi piliin natin. Pwede tayo mamili, di ba? Hindi pag nakilala mo si ganito, ang galing-galing, di ba? Yung parang na-attract ka lang dun sa kagalingan, hindi naman marakrakan, na gano'n na alam naman natin, hindi maganda, tama. Hindi natin pilitin yung, huwag na tayong sumama sa gano'n. Huwag lang natin silang idulo. Dulo natin yung mga lalong-lalo na si Lord. Tama. So, makisama tayo sa ating mga kapatiran. Amen? Yung nasa loob ng simbahan. Kasi, pag kinasabi ng Panginoon, pag kinabigan natin ng sanlibutan, magiging kaaway natin si Lord. Amen? Pag nakipagkaibigan tayo kay Lord, nagiging kaaway natin ang sanlibutan. Saan tayo? So, choice niyo yun. Tama? So, ito, sinasabi lang dito na pinapaalahanan lang kayo. Amen? So, binigyan tayo ng freedom para pumili. Hindi namin, pero lagi natin naririnig na dapat ganito yung gawin kasi para sa inyo. Totally, lahat naman kami sila pastor, lahat po ng tumuturo, dumaan din kami sa mga ganyang edad, di ba, mga sitwasyon, pero napakabuti ng Panginoon, di ba?
Kasi ginight kami, nakarating kami dito. So, paglabanan lang natin, ano man yung mga problema duman, normal lang yan, nasa lupa tayo eh, tama? Mga problema, pero dapat kailangan natin makita yung kapangyarihan ng Panginoon, yung ginagawa na, huwag tayo lumayo. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan na mga kasama namin, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin, patuloy lang tayo sa Panginoon. Amen po? And then, ito po yung benefits po na makukuha natin. The benefits of spending time with other Christians. So, it gives us to opportunity to have fun and recreate. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng masasayang mga bagay. Amen? Kung ano may nararanasan dati, yung mga iba, first time lang na maka-attend sa ganitong mga gawain, di ba? So, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para gumawa tayo ng mga mag-recreate tayo ng panibagong buhay natin. And then, bigyan tayo ng kasayahan sa buhay. Without, sabi niya rito, it gives us opportunity to have fun and recreate without the sinful pressure of the world. Di ba? Binibigyan tayo ng panibagong buhay na walang kasalanan ng gagaling sa mundong ito. Amen? So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, puros magaganda yung nais ng Panginoon sa atin. Amen? And then, sabi niya po, when we spend time together in real world situation outside of church, we are good to example to one another. We are positive influence for people every age. And then, teaching important lesson about every life. Amen? So, yun po yung nais ng Panginoon sa atin na dapat tayo maging mabuting halimbawa sa isa't isa. Amen? Magandang halimbawa po. Amen? So, ibig sabihin, pagkabaliktaran, hindi po maganda, di ba? Magandang halimbawa at may impluwensyahan natin yung ibang mga tao. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. And then, dapat may impluwensyahan natin sila sa positibong bagay. Amen? Dapat maging impluwensya natin yung positibo, hindi yung masasama na impluwensya natin sa atin, sa mga kaibigan natin. Amen po? And then, at turuan sila ng mahalagang aral ng ating Panginoon sa pang-araw-araw na buhay. Amen? So, yung nais ng Panginoon sa atin, di ba? Na yung kung ano yung tindi na nararanasan, yung intensifying na nararanasan, yung tumitindi yung pakikipag-ikaibigan natin, dapat mas lalo nating tindihan yung pagkakilala natin sa Panginoon. Maging seryoso tayo sa gawain ng Panginoon. And then, maging po tayo, gusto mo ba yung maging great tayo, maging dakila tayo sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng tao, dito sa loob ng church. Amen? Hindi so labas ng church, so sa labas sa mundo. Tama? So, yun na nais ng Panginoon tayo na tumindi yung pananampalataya natin sa Panginoon, maging seryoso tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Maging seryoso tayo sa paglilingkod. And then, lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Ano man yung naabot mo, amen? Sa mga man nakarating, lagi tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. And then, sabi nga, kanina, bless na tayo sa umagang ito. Amen? Kasi, naranasan natin, nag-spend tayo ng time sa gawain ng Panginoon. And asahan ninyo, inuhan natin si Lord, the rest. Di ba? Yung mga pagpapala na nilalais ng puso natin, ibibigay ng Panginoon. Maaaring mamaya paglabas mo, bukas, o hindi natin alam kung kailan ibibigay ng Panginoon. Pero, lagi nating tingnan na magtiwala lang tayo lagi sa ating Panginoon. Amen? Amen? Sige po, palakpakan po na natin ang Panginoon. Amen? Sa Diyos po ang papuri. Amen. Thank you po, Brother Joseph.